Magandang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na sa masugid na tagapakinig ninyo. Ang kwentong nais kong ibahagi sa inyo ay yung karanasan ng aking lolo. Natawagin po nating Lolo Mars. Siya nga pala, bago po yung lahat. Tawagin na lang din ninyo ako sa pangalang Raul. Ang kwentong ito ay nangyari noong bagong kasal sina Lola Berta at Lolo Mars. Sa kadailanan po na yon, madalas na nagiinuman yung mga kaibigan ni Lolo bilang pagdiriwang daw sa bagong kasal. Isang araw, ipinagpaalam ng mga kaibigan niya kay Lola na magiinuman daw sila sa kabilang baryo. Dahil kaarawan daw ng kanilang isang kabarkada. Si Lola naman, dahil ayaw niyang magtampo sa kanyang asawa, pinayagan po niya yon. Ang sabi lang po nito ay mag-ingat daw si Lolo doon at huwag magpapagabi masyado. Dahil mag-isa lang nga ito sa bahay habang wala pa yung lolo ko. Napatangulang sa kanya yung lolo ko. At saka nangakong uuwi naman kaagad. Napangiti lang din si Lola. At tinanaw na lang yung magkakaibigan habang papaalis. Ang lahat po palang ito ay nangyari sa Oriental Mindoro. Masaya pong nagkukwentuhan sina Lolo at ang kanyang mga kaibigan habang sila ay naglalakad noon. Tinutukso po kasi daw nila yung aking lolo dahil nga bagong kasal ito. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang pagtatawanan nang biglang nagwika yung kanilang isang kaibigan na tawagin nating Pasito. Diba sa baryong pupuntahan natin, yun yung baryo na sinasabi nilang puga daw ng aswang? Bakit kaya doon pa nagpa siyang lumipat yung kaibigan natin na iyon? Parang ako yung nababahala para sa kanila. Wika pa raw nito. Napailing na lamang si Lolo. Naisip niyang may punto naman itong si Pasito doon sa kanyang mga sinabi. Pero naniniwala ba kayong meron talagang aswang doon? Tanong pa raw ni Lolo sa kanyang mga kaibigan. Aswang? Walang aswang para sa akin. Hindi totoo yan. Kung totoo man yon, hindi tayo dapat matakot. Marami tayo at tiyak na hindi tayo kakayanin ng aswang kung mag-isa lang ito. Sabi pa nga ng isa nilang kasama. Nagtawanan na lamang sila at nagpatuloy sa kanilang paglalakad. Makaraan pa ang humigit kumulang 30 minutong paglalakad, nakarating na rin daw sila sa baryo ng kanilang kaibigan. Siya nga pala, Sir Dan, tawagin na lang natin itong kaibigang pupuntahan nila Lolo sa pangalang Lando. Patuloy na rin ang kanilang tawanan at ang bawat bahay na kanilang madadaanan ay para bang nabubulabog. Dahil napakaingay daw nila na yung mga nakakarinig sa kanilang pagtatawanan ay nagbubukas ng kanilang mga bintana at tinitignan sila ng masama. Una raw yun na napansin ni Lolo, kaya sinabihan na niya ang kanyang mga kaibigan. Dahil doon ay lalo lang din daw siyang nakaramdam ng kilabot. Lalo na nga rin nang makita ni Lolo yung isang may katandaang lalaki na naghasa ng kanyang itak habang nakatingin sa kanila. Huwag nga kayong maingay. Bilisan na lang natin yung paglalakad. Wika pa raw ni Lolo na tinanguan naman ng kanyang mga kaibigan. Binilisan nga nila yung paglalakad at hindi na pinansin pa ang mga taong nakatitig sa kanila ng mabalasik. Lumipas lamang yung ilang minuto at dumating na rin sila sa may tapat ng bahay ng kanilang kaibigan na meron ngang kaarawan. Lando! Lando! Tawag pa raw ng isang kasama ni Lolo habang nagpapalingalinga doon sa may bahay. Ilang sandali pa. Halos maihiraw si Lolo sa gulat nang may isang matandang babae
ang biglang dumungaw sa bintana. Napakarungis daw kasi nito at ang kanyang buhok ay puting-puti na at medyo napakagulo pa. Nung makita niya daw sina Lolo, otomatiko daw na tumulo ang kanyang mga laway. Na syempre ay pinagtakhan nila Lolo. Subalit na ibaling ni Lolo ang kanyang pansin doon sa kanilang kaibigan na si Lando nang dumungaw rin yon sa bintana. Nang makita nga raw nito sina Lolo, ay dali-dali daw siyang bumaba. Binati niya ang kanyang mga kaibigan, kaya tuwang-tuwa na raw sila Lolo at parang nakalimutan na raw nila yung tungkol doon sa matandang babae. Hali kayo sa loob, wala pa naman akong bisita eh. Kumain muna kayo nang makapag-inuman na tayo pagkatapos. Wika pa raw ni Lando kina Lolo. Napatango naman yung magkakaibigan at sumama yung mga ito kay Lando papasok sa kanilang bahay. Pagkapasok daw ni Lolo sa bahay na iyon, agad na tumambad sa kanya ang kakaibang amoy. Parang dugo daw iyon na nanunuot ang amoy sa ilong. Sa kadahilanan na iyon, medyo napaduwal daw si Lolo. At bigla naman daw siyang inalalayan ng kanyang katabi at tinanong kung ano nga bang nangyayari sa kanya. Hindi ko alam pero bigla akong nakaamoy ng malansang samyo. Parang dugo. O parang isda na nabulok na hindi agad na itapon. Wika pa raw ni Lolo. At napakunot noon naman ang kanyang kaibigan nang marinig iyon. Pero binaliwala lang daw nila iyon at kumain na daw sila. Subalit, dahil sa kanyang naamoy, parang nawalan daw ng gana yung lolo ko. Kaunti lamang yung kanyang kinain ng mga oras na iyon. Dahil habang kumakain daw siya ng putahing merong karne, parang may kung anong pumapasok sa kanyang isip. Hindi naman siguro aswang itong sinalando ano. Dayo lang din naman sila rito eh. Kabago-bagong lipat lang din nila. Wika pa raw ni Lolo sa kanyang sarili pagkatapos nitong kumain ng kaunti. At pagkatapos nga rin nilang lahat na kumain, nilabas daw ni Lando ang 2 galon ng tuba. Tuwang-tuwa naman yung magkakaibigan noon dahil marami silang iinumin. Agad nilang iniligpit ang kanilang pinagkainan at nagsimula na nga po silang mag-inuman. Noong nag-iinuman na, ay panay yung kanilang tawanan. Nung una, sumasabay naman daw si Lolo sa kanila. Nang walang ano-ano daw noon, napalingon si Lolo sa pintuan ng kusina at nagulat siya nang meron siyang makitang matanda na dumungaw sa kanila, na yung parehong matanda na dumungaw sa bintana nung kakarating pa lamang nila doon. Napansin din daw ni Lando na napapatitig yung lolo ko doon, kaya nilingon niya ang pintuan. At nakitaan ni Lolo ng galit yung mukha ni Lando at mabilisan daw niyang sinenyasan na umalis yung matanda doon. Lalo at naglalaway na naman daw ito habang nakatitig sa mga bisita ni Lando. Magtatanong pa raw sana si Lolo kung sino yung matanda. Subalit, naisip raw niya na baka magalit si Lando sa kanya. Ilang sandali pa, meron daw naramdaman si Lolo na bumagsak sa kanyang baso. Hindi niya alam kung ano yon. Hindi daw kasi siya nakatingin doon, kaya napalingon siya kay Lando na noon ay panay yung tawa. Meron ba kayong nilagay sa baso ko? Parang may kung anong bumagsak eh. Wika raw ni Lolo. At iniangat niya ang kanyang baso at tinignan yung laman nun. Kaya napailing na lamang si Lolo at inisip na lang nito na baka dulot na yon ng kanyang kalasingan, lalo at medyo tinatamaan na rin daw siya noon. Nung mapansin niyang malapit ng dumilim, nagpasya raw po ito na magpaalam na kay Lando.
Sinabihan naman din niya ang kanyang mga kaibigan at pumayag naman daw yung mga ito. Tinukso pa nga raw siya ng kanyang mga kasama roon na nagmamadali lang si Lolo. Dahil nais lang niyang makatabi yung lola ko. Tawa naman ng tawa si Lolo at tuluyan na nga itong nagpaalam. Talagang nauna na raw siyang umuwi. Naglakad daw si Lolo pauwi sa kanilang bahay. Hindi niya alam kung ilang minuto ang kanyang ginugol. Pero napangisi na lamang daw siya nang makitang malapit na siyang makarating doon. Sakto naman na nakarating siya sa tapat ng kanilang pintuan. Nang bigla raw sumakit yung kanyang tiyan na parang may kung anong gusto niyang iluwa. Suka raw ito ng suka at pilit na inilalabas ang kung anumang bagay na pabalik-balik sa kanyang tiyan at lalamunan. Dahil sa kanyang pagsuka, narinig daw yun ni Lola at agad nga itong lumabas ng kanilang bahay. Doon na nga naabutan ni Lola ang lolo ko na napapayoko habang may kung anong sinusuka. Hinaplos daw ni Lola ang likod ni Lolo at sinabing baka dala lamang yun ng kanyang kalasingan. Dahil doon, pagkatapos daw magsuka ni Lolo, ay tinulungan na rin daw siya ni Lola na makapasok sa kanilang bahay at pinaupo sa isang silya. Nang nakaupo na raw si Lolo, bigla raw itong nanginig. Napakalamig daw ng kanyang pakiramdam. Hinawakan daw ni Lola si Lolo sa kanyang leeg at nagulat siya dahil normal naman ang kanyang temperatura. Ilang sandali pa, nanginig daw si Lolo at nagsimulang tumulo yung kanyang laway. Diyos ko naman, ano bang nangyayari sa'yo? Tanong daw ni Lola. Subalit dahil sa kalasingan na rin ni Lolo, nakatulog daw siya sa ganong sitwasyon. Tumigil naman daw yung kanyang paglalaway kaya nakampante naman si Lola at inisip na baka dulot nga talaga ng kanyang kalasingan. Kaya kahit nakaupo, ay hinayaan na nga lang daw ni Lola si Lolo sa ganong sitwasyon at nilagyan na lang daw niya ng kumot at unan. Inabukasan, hindi magawang makabangon ni Lolo dahil sobrang sakit daw ng kanyang ulo. Hinayaan na lang daw ito ni Lola dahil naisip niya na baka hindi pa nawawala yung epekto ng kanilang ininom. Ipinagluto pa nga raw nito si Lolo ng mainit na sabaw at pinahigop doon. Dumaan na raw yung ibang mga araw. Pero parang hindi pa rin talaga bumabalik sa normal yung pakiramdam ni Lolo. Sinabihan daw siya ng aking lola na dalhin na ito sa doktor. Pero sinabi niyang wala naman siyang nararamdaman talaga na kakaiba. Hindi naman nagpumilit si Lola. Subalit, nakaramdam daw siya ng pagkabahala nang mapansin niya na madalas na natutulala si Lolo. At medyo nagsimula raw na manlisik yung kanyang mga mata noong ilang linggo na yung nakaraan. Malimit rin daw itong napapadura na animoy hindi niya kayang pigilan yung kanyang laway. Ano kayang nangyayari sa asawa ko? Bakit parang malaki rin yung kanyang pinagbago? Pagtataka pa raw ni Lola. Isang gabi, kahit na mag-alas 12 na yon, ay hindi pa rin nagagawang makatulog ni Lola. Yung lolo ko naman ay himbing na himbing pa rin sa kanyang pagtulog. Kaya sinubukan na lang din daw ni Lola na ipikit ang kanyang mga mata. Subalit wala pa ring nangyari. Hanggang sa walang ano-ano, ay nagulat na lamang daw si Lola nang mapansin niya na biglang nagising si Lolo. Bahagya niyang iminulat ang kanyang mga mata at nakita raw niyang tumayo si Lolo. At sa hindi inaasahang pagkakataon ni Lola, nagulat daw ito nang biglang lumundag si Lolo palabas ng bintana. Doon na raw natulala si Lola at nagkaroon ng ibang kutob. Hindi kaya nayanggaw na yung asawa ko? Saan kaya yon pupunta? Wika pa raw ni Lola. At nung tinignan nga raw niya sa may bintana, ay nawala na raw sa kanyang paningin si Lolo.
Ito raw yung mga panahon na mga isang buwan na rin mula nung pumunta sila lolo doon sa kaarawan ng kanyang kaibigan na si Lando. Gustuhin man raw ni Lola na lumabas ng bahay para hanapin si lolo. Kinakabahan din daw siya noon. Hindi niya alam kung ano yung gagawin kaya mas pinili na lang niya na wag nang lumabas pa ng bahay. Matatakotin rin po talaga yung lola ko noon eh. Hindi nga nakatulog si Lola hanggang sa nakauwi na rin daw si Lolo. Medyo nagtataka raw si Lolo noon. Dahil parang bigla raw siyang natauhan at hindi niya alam kung bakit raw ito nasa labas. Ang sabi pa raw ni Lolo, nagulat na lang daw siya nang matauhan daw siya at mapagtantong nasa harap na siya ng isang manukan ng kanilang kababaryo. Pero bago pa man daw siya may magawang kung ano, ay naglakad na lang din siya pabalik sa kanilang bahay na nagtataka kung bakit daw ito nasa labas. Parang nawala raw pala sa kanyang sarili yung lolo ko. Nung nasa bahay na nga ito, iyak raw siya ng iyak dahil hindi nga niya maintindihan ang kanyang sarili o kung ano bang nangyayari sa kanyang katawan. Dahil nga doon, bumangon daw si Lola at tinanong niya yung aking lolo kung papayag daw ba itong magpunta sila kinabukasan sa isang albularyo. At doon na nga rin daw umamin si lolo na payag daw siya dahil may mga nararamdaman na raw siyang kakaiba. Parang nauuhaw daw siya sa hilaw na laman at pati na rin sa dugo. Nakamuntika na raw siyang kumuha ng manok nung nasa harap na siya ng manukan ng kanilang kababaryo. Pero agad raw niyang pinaglabanan. Doon na nga nila naisip na parang nagsimula ng mabuo yung pagkaaswang sa katawan ni Lolo. At malakas yung kanilang hinala na nagumpisa yon nung dumalo siya sa karawan ng kanyang kaibigan na si Lando. At dahil doon, kinabukasan ay agad po silang nagpunta sa isang manggagamot. Pagdating daw po nila sa bahay ng manggagamot, agad po itong nagsagawa ng pagtatawas kay Lolo. Habang ginagawa raw yun ng albularyo, panay raw yung kanyang tingin kay Lolo at Lola na parang nag-oobserba. Ilang sandali pa, meron na raw na buong imahe sa kanyang pagtatawas. At ang sabi daw ng albularyo, sigurado ako na nayanggaw itong asawa mo. Kitang-kita rito yung isang imahe ng aswang na malakas yung aking hinala na pinadaan rin yung pagpapahawa sa isang inumin. Wika pa ng albularyo. Niyayanggaw raw pala yung lolo ko. Nung sandali daw na iyon, napamura na lang daw yung lolo ko. Agad na pumasok sa kanyang isipan si Lando. Dahil yun daw yung kanyang katabi habang nagiinuman sila. Bigla rin niyang naalala yung kanyang napansin na parang merong nahulog sa loob ng baso. Na baka meron ngang ginawa doon si Lando. Walang hiya ang Lando na yon. Kaya pala panay yung kanyang ngisi ng mga oras na yon. Meron na pala siyang binabalak sa akin. Wika pa raw ni Lolo. Ginamot daw ng albularyo si Lolo. Ilang araw daw yung kanilang naging gamutan. Hanggang sa medyo bumuti na raw yung pakiramdam ni Lolo. Pero sabi raw ng albularyo, hindi pa siya magaling hanggat hindi pa niya nailuluwa ang kung ano mang nasa loob pa ng kanyang katawan na itinanim ng aswang. Ang sabi pa raw ng albularyo, bumalik na lang daw sila at ipapaluwa na raw niya ang bagay na iyon. Nung dumating nga po yung araw na yon na bumalik na nga sila Lolo, nagsimula raw na magritual yung albularyo. At naghanda na raw sila ng plangganang merong laman na maligamgam na tubig. Habang nagdarasal daw yung manggagamot, pinipilit naman daw ni Lolo na iluwa yung kung anumang bagay na parang kumakawala mula sa kanya. At makalipas nga raw po yung ilan pang mga minuto, bigla na lang daw napaduwal si Lolo. Dali-dali naman daw nilang tinapat yung plangganang yon sa ilalim ng bunganga ni Lolo. At laking gulat daw nila nung merong nailuwang parang malapot na bagay na sobrang baho na kulay itim, yung lolo ko.
Medyo gumagalaw-galaw pa raw yon na sabi ng albularyo ay nagsisimula pa lang na mabuo. Nahimatay daw po noon yung lolo ko eh. At nung mga panahon din daw na yon, sinabi ng albularyo na yun na raw yung mutya ng aswang at mabuti na lamang na gawa niyang ilabas yon. Dahil kung hindi daw naagapan, baka naging aswang na raw na tuluyan si lolo. Lalo ng araw kung nakakain pa ito. Umuwi po sila noon na malaki yung pagpapasalamat sa albularyo na iyon dahil nagamot nga nito yung lolo ko. Dahil po doon, pinangako ni lolo sa kanyang sarili na hindi na siya iinom pa ng tuba. Dahil doon nga nagsimula. Hindi na rin daw talaga siya sumasama sa kanyang mga kaibigan sa mga inuman. Sa kabutihang palad, tuluyan naman pong gumaling si lolo. Dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat po. Isang napakagandang araw sa inyong lahat. Nais ko lang sanang ibahagi sa inyo ang kwentong ito na nangyari noong kabataan ko pa. Tawagin na lang ninyo ako sa pangalang Alvin. Itong kwento na ito ay naging karanasan ko sa may dalampasigan. Siya nga pala, dito po ako sa Kabisayaan, sa probinsya kung saang mayroong maraming mga beach resort na nagagandahan. Sa pagkakatanda ko, ay nasa 10 taong gulang ako noon nang mangyari ito. Sa edad kong iyon, madalas akong nakikipaglaro sa aming mga kanayon na kagaya ko ay mga bata rin. Kapag walang pasok o tapos na yung aming gawaing bahay, ay kanya-kanya na kaming takbo patungo doon sa may dalampasigan kung saan kami madalas na naglalaro. Kung minsan naman, kapag alam namin na hindi kami binabantayan ng aming mga magulang, naliligo po kami doon sa may dagat. Hindi namin yon ipinapaalam sa aming mga magulang. Dahil tiyak na sinturon o hanger yung aming matitikman. Isang pagkakataon noon, dahil mayroon akong lagnat, hindi ko nagawa yung lumabas ng bahay para makipaglaro sa aking mga kalaro. Wala akong nagawa noon kung hindi yung mapatingin na lamang sa bintana. Habang nakikita kong masaya yung iba na naghahabulan. Tanging pagngiti na lamang yung nagagawa ko habang pinapanood ko sila. Mga bandang 5:00 ng hapon noon, nang magsiuwian nga yung aking mga kalaro. Naiwan akong malungkot sa may tapat ng bintana. Nakayuko lang ako roon habang nagmumuni-muni nang sa hindi ko inaasahan ay napatitig ako sa hindi kalayuan. Parang may kung ano kasing nagtimbre sa aking utak para titigan yon. Sinipat ko ng maigi yung taong nakikita ko at nalaman ko na isang matanda pala yon na palakad-lakad sa may dalampasigan. Noong una ay wala naman akong napansing kakaiba rito. Ngunit nang napatitig ito sa akin at kita kong umiti ito, doon ako nakaramdam ng kakaibang takot. Yung ngisi po kasi na kanyang ginawa talagang nakakapangilabot. Parang nanunuot sa aking kalamnan yung kilabot na aking naramdaman noon. Naiwaglit ko lamang sa kanya yung aking paningin. Noong marinig kong tinatawag ako ng aking ina para kumain. Nang mga sandaling yon kasi, madalas ay sa tuwing sumasapit yung 5:00 o 6:00 ay naghahapunan na kami. Sinabi sa akin ng aking ina noon na kailangan ko nang kumain dahil iinom pa ako ng gamot. Bago ako umalis sa may tapat ng bintana ay napalingon pa ako doon sa labas at napakunot noo nang hindi ko na nga makita pa yung matanda. Hindi ko rin kasi alam ng mga panahong yon kung babae nga ba yun o lalaki dahil maikli lamang ang kanyang buhok. At hindi rin talaga halata sa kanyang suot.
Kumain na nga kami noon ng aming hapunan. At dahil sobrang sakit pa ng ulo ko, pagkatapos kong kumain, agad nga akong bumalik sa kwarto at nahiga. Pinilit ko noon yung matulog, pero kahit na anong gawin ko ay hindi nga ako makaidlip. Kinakabahan ako ng mga sandaling yon, sa hindi ko naman malamang dahilan. Kahit anong waglit ko doon sa matandang yon, sa aking isipan, bumabalik pa rin yon sa utak ko. Habang tumatagal ay naiisip kong parang may mali sa kanya. Ang problema nga lang ay hindi ko naman alam kung ano yon. Mga bandang 9:00 na nga noon ng gabi, pero hindi pa rin ako nakakatulog. Dinig ko na noon yung paghilik ni nanay at tatay sa kabilang kwarto, kaya nawari kong himbing na nga sila sa kanilang pagtulog. Ipinikit ko na lamang yung aking mga mata at hinintay na dalawin na rin ako ng antok. Ngunit makaraan lamang yung ilang minuto, nakarinig ako ng kaluskos sa mismong ilalim ng aking kwarto. Naisip kong baka may kung ano lamang na hayop yung nasa silong ng aming bahay, kaya sinubukan ko nga roong sumilip. Napasipat ako ng maigi roon, pero hindi ko magawang maaninag yung nilalang na naroroon dahil sa kadiliman. Ilang sandali pa ay nakarinig ako ng pag-igik ng baboy. Mahina lamang yon, kaya hindi nga ako nabahala. Naisip ko kasing baka may mga kanayon kaming nag-aalaga ng baboy at nakawala yon. Dahil sa isiping baboy lamang yon, hindi ko na lamang yon pinansin. Bumalik ako sa aking higaan at muli ay ipinikit ko na yung aking mga mata. Ngunit lumipas lamang yung ilang minuto ay napabalikwas ako dahil may kumakalampag sa sahig ng aking kwarto. Gawa lamang kasi yon sa kawayan at medyo marupok na dahil sa kalumaan. Hindi muna ako gumalaw at pinagmasdan ko na lamang muna yung pinanggagalingan ng nasabing kalampag. Walang ano-ano. Nakarinig ako ng ingay na parang may nabaling kawayan. Nagulat ako at napamura nang makita kong nasira nga yung marupok na bahagi ng sahig. Pero yung mas ikinagulat ko ay nang makita ko yung nguso ng baboy na nakalusot na nga rin doon. Anong uri kaya ng baboy yan? At parang magnanakaw yung ugali. Tanong ko pa sa aking sarili noon. Dahil bata pa nga ako at walang kamuwang-muwang sa kung anumang pangyayari ng mga sandaling yon. Habang pilit na sinisira ng baboy yung sahig ng aking kwarto, naririnig ko po itong umiigik. Ang ipinagtataka ko lamang ay hindi yon kawangis ng baboy nung pinakinggan kong mabuti, na maririndi ka talaga sa kanyang ingay na ginagawa. Ang naririnig ko kasing igik ng baboy na sumisira doon sa sahig ng kwarto ko ay parang tao na nagkukunwari lamang na baboy. Makaraan nga yung ilang sandali, medyo malaki na yung nagawa niyang butas doon sa sahig ng aking kwarto. At kita kong lumusot na nga po yung kanyang ulo at naging panay yung pagsinghot nito. At bahagya pa niyang iginalaw ang kanyang ulo hanggang sa mapatitig na nga po ito sa akin. Noong mga panahon yun lang ako labis na kinabahan dahil kitang-kita ko na yung nagbabaga nitong mga mata at naglalaway po ito. Noon din, naalala ko yung mga kwento-kwento ng mga matatanda sa aming lugar. At sa takot ko, ay hindi ako nakagalaw sa aking pwesto. Ngunit nagawa ko namang makasigaw.
Sumigaw ako para gisingin yung aking mga magulang. Sinabi ko sa kanila na may baboy na nagtatangkang pumasok ng kwarto. Ilang ulit nga akong napasigaw noon. Ngunit bigo akong gisingin yung aking mga magulang na noon ay mukhang himbing pa rin sa kanilang pagtulog. Hindi ko alam kung ano nga ba yung aking gagawin ng mga sandaling yon. Napako lamang yung aking paningin doon sa baboy. At matagal kaming nakikipagtitigan sa isa't isa. Habang pinipilit niya ang kanyang sarili na makapasok, ako naman ay nanginginig dahil sa takot dito. Habang nagkakatitigan po kami, ay ramdam ko yung unti-unti na humahapdi na nga rin yung aking tiyan. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin, kaya napasapu na lang ako sa aking tiyan. At ng mga sandaling yon, naisip kong itaboy yung hayop na yon na malakas na nga rin yung hinala ko na isa yung aswang. "Aswang! Umalis ka rito!" Sigaw ko pa nga po noon. Ngunit sa halip na umalis ay parang ginanahan pa nga po yung nilalang na yon sa kung ano man yung kanyang binabalak. Pinilit niya ang kanyang katawan na pumasok sa ginawa niyang butas doon sa sahig, habang ako naman ay hindi pa rin makagalaw dahil sa kaba. At lalo pa nga niyang tinutulak yon, kaya nadadagdagan yung sira ng aking sahig. Dahil sa ginawa niyang pagkalampag ay nakagawa na nga rin po ito ng ingay. Nagkanda bali-bali na rin kasi yung mga kawayan doon sa sahig ng kwarto. Nang mga panahong yon, ay pakiramdam ko kahit ako ay kaya na ring lumabas doon sa nasabing siwang na kanyang ginawa. Ilang sandali pa ay kitang-kita kong dahan-dahang umakyat yung baboy na parang tao lamang. Nakakalahati na nga yung kanyang katawan at nakalusot doon sa sahig, at kita kong nahihirapan po siyang tuluyang pumasok. Dahil doon, muli nga akong napasigaw. Tinawag ko yung aking mga magulang upang sila'y gisingin. Bunsod nga ng aking ginawa, tila nataranta nga yung baboy na iyon, at sa halip na magpatuloy sa kanyang pagpasok sa kwarto, sinubukan po nitong bumalik doon sa ibaba ng bahay. Umiigik pa siya noon habang ginagawa yung nasabing bagay. Subalit, nahihirapan po itong umatras. Patuloy ako sa aking pagsigaw para gisingin yung aking mga magulang, at kung hindi man ay yung aming mga kapitbahay. At makalipas nga po yung ilan pang minuto na pagsisigaw ko, ay sabay nang pumasok si nanay at tatay sa aking kwarto. Noong mga panahong yon ay nakita kong may hawak yung aking ama na isang itak. Pagkakita naman ni nanay ng baboy na nakalusot sa sirang sahig ng aking kwarto, ay napasigaw na nga rin po ito. Minura nila yung baboy at sinabihan nila akong aswang talaga yung nilalang na iyon. Dali-dali namang lumapit yung aking ama sa nasabing nilalang at tinaga po yun ni tatay sa may ulo, dahil nahihirapan pa nga rin po yung bumaba. Umigik po yung baboy at tumingin ng mabalasi kay tatay. At nang mga panahong yon, hindi ko alam kung galit ba ito o nagmamakaawa. Sinigawan po siya ng aking ama. "Kung sino ka mang aswang ka, umalis ka na rito. Dahil sa oras na hindi mo lisanin yung bahay namin, titiyakin kong dadanak yung dugo mo dito. Nagkamali ka ng inaswang hayop ka," sabi pa nga noon ng aking ama. Umigik yung baboy at muli po niyang sinubukang umatras. Pero nahirapan siya, lalo na't parang sumisikip pa lalo yung butas ng sahig na kanyang ginawa dahil nga sa ilang kawayang nabali. May ilan kasing bahagi ng sahig na hindi tuluyang nabali at naipit po doon yung aswang dahil doon. Sinabihan ako ng aking ama na lumapit kay nanay dahil baka kung ano nga yung gawin ng aswang. Kaya yun nga po yung aking ginawa. Nang mga sandaling yon,
Hindi ko inaalis yung aking paningin doon sa nilalang, na noong mga sandaling yon ay tila pinipilit pa ring makatakas. Dahil sa aking pagsigaw, maging yung aming mga kapitbahay nagising na rin. Alam nilang may sakit ako. Kaya naisip po nila na baka yun yung dahilan kung bakit inaaswang ako. Dahil doon ay kanya-kanya sila ng punta sa aming bahay at may mga dala pa silang armas na panlaban doon sa aswang na iyon. Nakita nga po nila yung baboy na ang kalahati ng katawan ay nasa loob ng aking kwarto at ang kalahati naman ng katawan nito ay nasa silong. Na dapat nga itatagain na sana ng paulit-ulit ng tatay ko. Pero bigla naman po siyang niyakap ng nanay ko noon na pinipigilan po siya nito. Natakot yata yung nanay ko, kaya pilit niyang inaawat yung tatay ko at inihila ito pabalik. Sumisigaw po yung mga kapitbahay sa amin noon at sinabihang patayin na nga rin yung baboy. Pero hindi po nakasagot yung aking ama. Kaya may ilang kalalakihan na sumuot sa silong ng aming bahay at pinagtataga po yung hayop na iyon na malamang ay isa nga pong aswang. Parang humihiyaw na po yung hayop noon habang patuloy siyang tinataga ng dalawang lalaki sa ilalim ng aming bahay. At nang mga sandaling yon, sinabi nila kay tatay na sirain na nga yung kawayan na sahig kung saan banda nakasuot yung aswang na iyon. Nang sa gayon ay makalabas na nga rin ito. Agad naman po yung ginawa ng aking ama at nang tagain nga niya yung bahagi ng sahig na parang pumipigil sa aswang sa pagpasok. Tuluyan na pong nahulog yung aswang doon sa ilalim ng silong. At pagkalaglag nga po ng aswang, pinagtulungan po siyang hilahin ng mga kalalakihan palabas doon sa may silong ng aming bahay. At nang nasa labas na nga po yon, bumaba yung aking ama habang kami naman ni nanay ay napadungaw lamang sa bintana. Nakita kong pinagtutulungan nilang saktan yung nilalang na iyon. May iilang tumataga at ang iba naman ay nilalatigo siya ng buntot ng pagi. Habang ginagawa po yun ng ilang kapitbahay, umuungol naman po ng mahina yung nilalang na animoy labis na nga rin pong nasasaktan at nanghihina. Subalit kahit anong gawin po nito, hindi tumigil yung mga kanayo namin hanggang sa hindi na nga po ito gumagalaw. Dahil iniisip nilang baka nagpapatay-patayan lamang yung aswang na yon, nagpasya nga po silang tagain pa ito ng tagain. Pinagtataga nga nila yung baboy at wala nang reaksyon doon. Nung halos naliligo na nga sa sugat yung katawan ng nilalang, doon po namin nakita kung paano po itong unti-unting nagpalit ng anyo. Mula sa pagiging baboy, patungo sa isang hubot-hubad na matandang lalaki. Puno ng lata yung kanyang katawan noon at wala na itong buhay. Dahil alam nga ng mga tao na mali yung kanilang ginawa. Nagpasya po silang itago yung bangkay ng matandang lalaking yon. Hindi ko alam kung saan nga po nila inilibing o tinapon yung matandang yon. Pero ng mga sandaling yon, ay nakaramdam po ako ng magkahalong awa at pagiging kampante. Na kahit papano, ay nabunutan po kami ng tinik sa aming dibdib at nawala na nga rin po yung takot. Hindi ko lubos maisip noon na muntikan na akong mapasok ng aswang sa mismong kwarto ko. Dahil nga sa nangyaring yon, kahit na gabing-gabi na, ay pumunta kami sa isang kilalang albularyo sa aming baryo. Pinatignan ako ni na tatay at nalaman namin na ilang araw na rin pala akong minamatsaga ng matandang yon. Napaisip ako dahil parang nakita ko na nga rin yung nasabing matanda nang minsang dumungaw ako sa may bintana. Ang sabi pala ng albularyo, kung hindi lamang daw naabirya yung aswang na yon sa aming bahay, malamang daw ay nabiktima na nga nito ako. Mabuti na nga lang at medyo marupok na at sira-sira yung ilang bahagi ng sahig namin. Samantalang yung iba naman ay matibay pa. At dahil doon ay tila naipit po yung aswang,
sa isang bahagi ng sahig kung saan hindi nga po niya madaling nasira. Sa kabutihang palad ay hindi na nga po naulit yung ganong pangyayari. Wala rin po kaming nabalitaang may naghahanap sa matandang yon. Marahil ay dahil nga po sa kanyang pagkatao at baka wala na rin po itong pamilyang kinikilala siya. Naglagay na rin po kami noon ng mga pangontra sa paligid ng bahay para hindi na nga rin maulit pa yon. Dito ko na rin po tatapusin yung kwento kong ito. Sana nagustuhan po ninyo at maraming salamat. Taong 1992. Mga 4 na bang buntis na yung asawa ko noon na tawagin nating Mabel. Masaya po kami noon bilang bagong mag-asawa. Hanggang sa may nangyari na naging dahilan ng pagpapadala ko ng kwento ko sa inyong channel. Tawagin niyo akong Ray ng probinsya ng Iloilo. Isa akong gwardya sa isang establishmento nang mangyari ang kwentong ito. Ngayon po kasi ay meron na akong maliit na negosyo na pinapatakbo. Kaya medyo matagal na rin akong natigil sa pagiging security guard. Nagsimula ang kwento sa isang hindi kagandahan agad na pangyayari. Ayoko sanang simulan dito yung kwento, pero ganun talaga eh. Isang umagang wala akong trabaho. Nagbubunot ako ng mga ligaw na damo sa may likod ng bahay namin. Si nanay naman na siyang kasama namin sa bahay ay abala sa pagwawalis ng mga tuyong dahon doon din banda sa may likod ng bahay. Ang asawa ko noon ay nagluluto ng agahan dahil naririnig ko pa itong pakanta-kanta habang nagluluto. Nang bigla na lang nito akong tawagin maya-maya. Paulit-ulit niyang tinawag yung pangalan ko na parang may kung anong nangyari sa kanya. Napatakbo nga ako kagad noon at naabutan ko itong nakaupo dahil bigla-bigla daw na sumasakit yung kanyang tiyan. Masakit na parang pinipiga umano. Nagpanik ako noon, pero pumasok din si nanay sa bahay namin at hinilot-hilot lang niya at pinahira ng langis yung tiyan ng aking asawa. Dahil nga sa mga sigaw ng asawa ko, nagtaka rin yung kapitbahay namin na tawagin nating Aling Lydia. Napalingon kaming lahat sa may bintana nang marinig namin itong nagtatanong na paano ba si Mabel, at nakarinig ako ng sigaw. Masakit ba yung tiyan mo, iha? Tanong pa nga nito habang nakasilip sa bintana na halatang nag-aalala. Tumango lamang yung asawa ko noon. Tinanong ko naman si nanay noon kung tatawagin na ba namin si Lola Milding, yung kumadrona sa baryo namin, at baka meron itong maitulong. Pero sabi ng asawa ko, bahagya naman daw bumubuti yung kanyang lagay. Hindi rin naman namin pwedeng dalhin sa ospital dahil napakalayo po namin sa Kabiasnan. Nasa liblib kami na baryo kung saan talagang malubak at mabato pa yung mga daan ng panahong yon. At nung mga panahong yon din, habal-habal lamang yung masasakyan na hindi naman ganon karami at bihira lang makaabot sa parte kung saan nakatirik yung bahay namin dahil nasa may dulo nga kami ng baryo. Malayong malayo talaga at nakakatakot din na ipasakay si Mabel sa habal-habal sa ganong sitwasyon. Lalo at talagang lubak-lubak at baka manganak pa siya ng di oras. Pinayuhan kami noon ng kapitbahay naming si Aling Lydia. Patuloy lamang yung pagpahid ng langis at maiibsa naman daw yung sakit. Painumin din daw namin ng maligamgam na tubig. Pumasok pa nga noon si Aling Lydia sa bahay namin at minasahe rin yung paa ng asawa ko dahil medyo naninigas daw po yon. Maya-maya pa, naibsa naman po yon
at nawala. Hindi ko naman nakalain noon na hindi pa pala tapos yung mga ganong pangyayari ng araw na iyon. Dahil simula pa lang yon ng kababalaghan. Bago pa ito, may mga araw naman na sumasakit din yung tiyan ng asawa ko. Pero hindi naman ganito kalala. Kinagabihan nga po niyan, Sir Dan, nangyari ng isa sa pinakamasakit na pangyayari sa buhay namin. Mga bandang 8:00 po ng gabi nang biglang dinugo si Mabel. Tapos namimilipit na po siya sa sakit na parang manganganak na raw po ito. Hindi na raw talaga niya kaya eh. Gusto ko siyang dalhin sa ospital noon. Pero wala naman kaming pwedeng hinga ng tulong para ihatid kami. Kung meron man ay medyo malayo pa. Dahil talagang yung bahay lang namin at yung kay Aling Lydia yung nasa parting yun noon. Tapos wala naman din kaming pwedeng masakyan. Ang sunod na pinakamalapit na bahay sa amin ay yung sa kumadrona na si Lola Milding. Kaya kumaripas po ako ng takbo noon. Nagkandasugat pa nga po ako noon sa mabatong daan pero hindi ko na ininda. Sinundo ko si Aling Milding at nagmadali din kaming makabalik agad. Pagkadating namin sa bahay, hawak-hawak na ng nanay ko at ni Aling Lydia, yung asawa ko, na patuloy na dinudugo at parang lalabas na raw talaga nang wala sa oras yung bata. Meron ding mga buo na dugo na lumalabas noon. Hindi na raw talaga niya kayang pigilan. Ang sabi ni Lola Milding noon, mukhang makukunan na raw talaga si Mabel. Kaya tinulungan niya nga ito. Tumakbo na raw ako at maghanap ng habal-habal. Dahil kapag lumabas na raw yung bata at hindi na nga mapigilan pa, kakailanganin pa ring dalhin ng asawa ko sa ospital para daw linisin. Hindi ko maintindihan noon kung ano ang ibig niyang sabihin eh. Pakipaliwanag na lang din kung meron kayong ideya tungkol dito. Basta't ako ay tumakbo na lang po ako noon para maghanap ng habal-habal. Medyo natagalan ako dahil may kalayuan din yung pinakamalapit na kilala ko na merong habal-habal. Mabuti na lamang at nung nakiusap po ako sa kanya ay handa naman po itong tumulong. Agad niya po kaming bumalik at pagdating namin sa bahay, wala na. Nakuna na nga yung asawa ko at hinang-hina na po ito. Magkahalong pangamba at lungkot yung naramdaman ko noon. Nawalan ako ng anak at parang mawawalan din ng asawa. Nagmamadali na kami noon. Sinulyapan ko yung sanggol na 5 buwan pa lamang noon. Wala nang buhay. Ang liit lang po noon. Hawak-hawak siya ni Aling Lydia habang si nanay naman ay hawak naman noon yung asawa ko. Aalalayan ko na po noon yung asawa ko para makaalis na kami. Nang bigla po akong kinalabutan dahil nakita ko na nakangising parang demonyo si Aling Lydia habang hawak-hawak yung sanggol na walang buhay. Kitang-kita ko po yon. Nag-iiyakan kami pero siya nakangisi ng nakakaloko na parang masayang-masaya pa sa mga nangyari. Napansin po nitong nakatingin ako sa kanya kaya agad po itong napayuko. Nagmadali na akong isakay yung asawa ko noon. Pahirapan po yon, Sir Dan. Hirap na hirap din kami sa daan pero narating naman namin yung ospital noon at naagapan pa yung asawa ko. Habang naroroon sa ospital, gulong-gulo po ako noon. Binabalikan ko yung lahat.
at hindi talaga mawala sa utak ko yung mukha ni Aling Lydia habang ito ay nakangisi. Kinutuban ako noon na baka meron siyang kinalaman. Naalala ko yung lagi nitong pagsilip sa aming bintana. Madalas rin po siyang bumisita sa bahay namin. At kung minsan pa ay panay po yung hawak nito sa tiyan ng aking asawa. Patay mali siya naman po kami dahil nag-iisa namin siyang kapitbahay at talagang malapit po ito sa amin. Nag-iisa na lang din po ito sa bahay niya dahil minsan lang umuwi yung kanyang asawa. Sa isip ko noon, hindi kaya aswang pala si Aling Lydia at matagal na niyang pinabalak yon. May paraan sila eh. Ganon yung mga aswang. Magugulat na lang at nakuna na pala, pero yung totoo, inunti-unti nang kunin ng aswang yung sanggol sa sinapupunan. 2 araw yung tinagal ng asawa ko noon sa ospital. Buti na lamang, malakas naman po yung kanyang pangangatawan. At tinulungan din kami ng kanyang tiyuhin na medyo may kaya sa pagbayad ng mga bayarin. Nakakalungkot po noon dahil sa likod bahay lamang nilibing yung aming anak. Iyak pa rin ang iyak yung asawa ko nung pag-uwi namin. Hindi man lang kasi nabigyan ng maayos na libing. Pero ang dami na rin kasing nangyari noon eh. Nung mga ilang oras pagkadating namin, kinausap po kami noon ni Lola Milding at pati na rin ni Nanay. Nagulat ako dahil tungkol din kay Aling Lydia ang kanilang dinadaing. Kakaiba daw kasi yung mga kinikilos nito, pero hindi lamang yon. Ayon pa kay Nanay, nung umalis na raw kami nung gabing nakunan yung asawa ko, hindi man lang daw nito hinugasan yung dugo sa kanyang mga kamay. Yung matindi pa, naabutan daw siya ni Nanay na dinidilaan yung dugo sa kanyang mga kamay. Tapos inakay daw nito yung walang buhay ng sanggol at dinidila-dilaan din daw niya iyon. Kinilabutan ako lalo noon. Hindi ko maiwasang sabihin din sa kanila kung paanong ngumising parang demonyo si Aling Lydia habang hawak-hawak ang walang buhay ng sanggol. Sinabi ko sa kanila na malakas yung hinala ko na aswang talaga yung matanda. Pero bigla akong kinabahan nung sa kalagitnaan ng pag-uusap namin ay may biglang pumasok sa bahay. Dire-diretso po ito. "Oh, ano bang pinag-uusapan ninyo? Sana mali ako sa pagkarinig ko sa pangalan ko ah." Wika pa po agad nito na parang narinig nga po nito kami. Si Aling Lydia po yon. Tumahimik kami noon. Pero ngumisi lamang ulit si Aling Lydia. Meron po siyang dalang prutas. Makakabuti daw yon sa asawa ko para mabilis siyang makabawi ng lakas. Tapos agad rin po itong umalis. Ang sabi ni Lola Milding noon, magdoble ingat na raw kami. Lalo at mukhang may kinalaman daw talaga yung kapitbahay namin sa pagkalaglag ng aming anak. Kinagabihan po noon, Sir Dan, ang lakas po ng ulan. Maaga pong nakatulog yung asawa ko at yung nanay ko. Hindi ako matahimik noon na parang merong bumubulong talaga sa akin. Nahukayin yung pinaglibingan ng anak namin. Mga bandang 9:00 pa lang po yon. Kumuha ko ng pala at pumunta sa likod ng bahay. Hindi ko alintana yung ulan. Habang yung nanay ko at yung asawa ko ay mahimbing nang natutulog. Pumunta ako doon sa pinaglibingan. Tinanggal ko yung nilagay nilang kahoy na krus. Tapos hindi na ako nag-alinlangan
na gawin yung binabala ko. Sinimulan ko na nga po noong maghukay. Mas madali na, lalo at maulan at malambot yung lupa. Sa ilang minutong paghukay ko, nagulantang ako dahil wala na yung katawan ng sanggol doon sa pinaglibingan. Andun pa po yung lampi nito na ayon kay nanay ay ginawa nilang pangbalot. Nandun din yung maliit na kahon na kanilang ginamit. Pero yun lang, wala nang kahit ano. Wala doon yung katawan ng aming anak. Nagsimula akong umiyak noon. Litong-lito ako at galit na galit. Napagtanto ko po agad may kumuha sa katawan. Lalo at yung nanay ko lang naman yung naiwan sa bahay habang kami ay nasa ospital. Si Aling Lydia, may kinalaman siya dito. Siya yung dahilan kung bakit nakunan yung asawa ko. Tapos pati yung katawan ng sanggol, kinuha niya rin. Hayop siya. Hayop siya. Wika ko pa sa sarili ko noon na talagang nagalit po ako bigla. Binitawan ko yung pala. At kahit punong-puno ako ng putik, pumasok ako sa bahay namin agad. Diretso sa may kusina. Sabay kuha ko ng itak at flashlight. Galit na yung nangibabaw sa akin noon. Sigurado ako na meron talagang kinalaman yung aming kapitbahay. Hindi ko ginising yung nanay ko, pati na rin yung asawa ko. Ang gusto ko lamang noon, makumpirma yung aking hinala. Lumabas nga ako ng bahay at diretsyong tinumbok yung bahay ng kapitbahay namin. Nung papalapit na ako doon, Sir Dan, inilawan ko yung kanilang bahay. At nagulat ako dahil nakita ko na nakasilip sa bintana nila si Aling Lydia. Nakatingin sa akin habang nanlilisik ang kanyang mga mapupulang mata na parang alam na niya ang nangyari. Binabantayan yata ako ng matanda lahat ng mga kilos ko. Alam niyang hinukay ko yung pinaglibingan ng aming anak. Nung makita ko siya, napasigaw ako agad noon Aling Lydia! Hayop ka! Ikaw ang may gawa sa nangyari sa anak ko, di ba? Aswang kang hayop ka! Galit ko pa pong sigaw noon. At nakita ko mula sa bintana na mabilis po itong tumakbo. Napatakbo rin ako agad noon at talagang kukomprontahin ko siya. Luma na rin yung kanilang bahay. Isang tadyak ko lamang sa pinto at agad po yung bumukas. Naabutan ko pa si Aling Lydia sa loob ng kanilang bahay. Ang bilis po nitong tumakbo. At yung paraan po niya ng pagtakbo ay malayo sa Aling Lydia na kilala ko. Mabilis siyang pumasok sa kwarto nila. At nung hinabol ko na nga na talagang tatagain ko siya pag maabutan ko, bigla po itong tumalon sa bintana. Nabigla ako doon. Pero mas ikinabigla ko na nung dumungaw ako sa bintana, isang hayop po na kulay itim na lamang yung nakita kong tumakbo. At ang bilis po nun na hindi ko man lang nasundan ng ilaw. Nagsuot po agad yon sa mga talahiban. At naiwan yung duster nito sa may ilalim ng bintana. Alam ko sa puntong yon na wala ng silbi kung subukan ko pang habulin yon dahil malakas po yung ulan at madulas po yung daan na hindi ko siya kayang habulin pa. Bumalik ka dito, Aling Lydia! Aswang kang matanda ka! Hayop ka! Sigaw ko pa nga po noon sa galit ko na hindi ko man lang siya naabutan. Doon na nga nagising yung asawa ko pati na rin yung nanay ko. Nagtaka po sila noon. Lalo at yung dingding ng bahay nila Aling Lydia ay pinagtataga ko sa galit ko. Nagkandawasak na nga po yung plywood ng kanilang bahay noon
Iyak ako ng iyak noon. Sinabi ko sa asawa ko yung mga nangyari sa aming anak. Napakasakit po nun sa akin bilang ama. Ang sakit-sakit po nun, Sir Dan. Pero wala akong magawa. Kinabukasan, wala na. Inabandona na nga ni Aling Lydia yung kanilang bahay. Alam na naming hindi na ito babalik. Gusto ko pong sunugin yung bahay nito o ipagkalat sa baryo namin yung nangyari noon. Pero wala na ring punto pa na gawin ko yon. Ilang araw po yung lumipas. Dumating yung asawa ni Aling Lydia. Kinausap po nito kami ng maayos. Hingi siya ng hingi ng tawad. Matagal na raw pala nilang alam. Kaya raw pala nagpakalayo-layo na ang kanilang anak. At maging siya ay bihira na lamang kung umuwi sa kanilang bahay. Ang sabi po nito, umuwi na raw sa kanilang probinsya sa Mindanao si Aling Lydia. Dahil taga doon naman daw kasi talaga ito at wala raw siyang balak na sundan pa ang kanyang asawa. Hindi rin daw niya kayang makasama pa yung asawa niya pagkatapos ng mga nangyari. Nilinaw po niya noon na makailang ulit na rin daw niyang sinubukang sabihin sa amin para makapag-ingat kami. Pero may pinagsamahan din kasi sila ng kanyang asawa na pinili na lang niyang wag makialam. Umiiyak rin po ito noon at nagsisisi. Dahil kung sinabi raw sana niya sa amin, hindi raw sana nangyari yung lahat ng yon. Habang buhay raw niya yung dadalhin dahil wala nga siyang ginawa. Naiwan po kami noon na parang walang hustisyang nangyari. Hanggang sa mga ilang buwan na yung nagdaan, nabalitaan po namin sa asawa pa rin ni Aling Lydia na pumanaw na raw po ito. Mukhang nangaswang daw ulit doon sa Mindanao at nakakita raw siya ng kanyang katapat dahil pinaghahabol daw siya at nagawa raw siyang barilin. Yun na siguro yung hustisya namin sa mga nangyari. Kahit papaano, napanatag na rin po kami noon ng asawa ko dahil sa tingin namin, meron ng hustisyang nangyari. Nagkaanak po kami ulit noon, 2, isang babae at isang lalaki. Ngayon ay malalaki na rin po sila at masaya naman kami ng asawa ko. Pinilit po naming kalimutan pero hindi talaga namin makakalimutan yung nangyari. Habang buhay natatatak sa amin yung nangyari, matagal na panahon na ang nakaraan. Hanggang dito na lang din po ito at maraming salamat po.